Ba't ikaw, hindi ka pa rin nagbabago? Basura ka pa rin! Kailangan ipakita mo sa tao na, ay oo, magaling nga siya kaya pala siya may award. Wow, dami mo palang gamit dito, EA. Siya ang binansagang Prince of Philippine Independent Films. Pero bago kinareer ang pag-i-indie, una siyang kinakiligan ng tanghaling Mr. Pogi 2006 ng Eat Bulaga. At ngayon, gabi-gabi na siyang napapanood sa pinakabagong rom-com series ng GMA7 na One of the Bays. Ngayong gabi, silipin natin ang tunay na buhay ni Edgar Allan o EA Guzman. Hi mga kapuso! Oh, gulat kayo, no? Ako din, nagulat kayo. Anyway, ako nga pala si Edgar Allan Guzman. Ang bad boy ng dance floor ng Pasig City. Our best in talent is Mr. Pogi number 3, Edgar Allan Guzman. Noon, contestant. Para po sa akin, ako po yung dapat tanghaling Mr. Pogi. Mga walang kwenta! Naisa na nung kayo na kapatid ko! Ngayon, kontrabida na. At iinisin niya raw tayo sa pinakabagong romantic comedy series na One of the Bays. Umirik yung kotse ko. Ayaw mandar bigla. Dito ginagampanan ni EA ang character na si Charles Altamirano, kasama ang unexpected love team ni Narita Daniela at Ken Chan. Hi mga kapuso! Dito tayo ngayon sa One of the Bays set at welcome sa Tunay na Buhay. So ito yung buhay namin sa set, sa taping ng One of the Bays. Dito rin sila Kenneth, ang ibang cast ng One of the Bays, si Kenneth, si Buboy, ang magagaling at wow! Oh, gabi, di ba? So tara, sundan niyo ako sa set. Let's go. Pops and action po. Sorry. 3, 2, action. Jolie, si Charles to. Okay po muna sa'yo na huli mo as answer. Di pa kami nagkakatrabaho. Talagang gusto ko nang maka-work si EA. Dahil nakita ko yung galing niya sa pag-arte talaga. Kuya Charles, kamusta? Kamusta ako? Eto, katulad pa rin dati. Sobrang effective siya na kontrabida at siya yung aktor na nagbibigay ng emosyon. Kaya nagagawa namin ng maayos yung mga eksena. Ganun siya. Para mas makilala pa natin siya, mula home base, makikipagkwentuhan sa atin si Edgar Allan Guzman o mas kilala ngayon bilang EA Guzman. Hi! Hello! Naku, nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Naku, talagang nasa coffee shop tayo. Dahil balita ko, isa kang may pagka-foodie ka dahil nag-culinary course ka, di ba? Yes, before. Pero mahilig ka ba sa mga dessert, mga Yes, matatamis? matamis. Oo, yan talaga. Kahit sa taping, meron ako lagi na chocolate na baon. Okay, so naku, tamang-tama yan. Meron akong baon dyan. Share ko sa'yo. Sige, Para mamaya. sa ating kwentuhan at sa ating chikahan. Yes, sir. Okay. Hanip yung apelido mo, ha? Masasabi niyang sintamis ng paborito niyang tsokolate ang takbo ng career ngayon ni EA. Dahil na rin sa malaking role na ginagampanan niya sa bago niyang proyekto. Shipping line, isang kliyente lang ang nakuha nyo. Pag-usapan natin yung ginagawa mo ngayon, which is One of the One of the Bays. Bays. Yung role ko dito, gusto ko ng atensyon. Oo. So, lahat ng mga binibigay sa kanya, inaagaw ko. Tapos pati si Jowa, si Rita Daniela, aagawin ko rin sa kanya. Taong 2006, sumali si EA sa contest na Mr. Pogi ng longest-running noontime show na Eat Bulaga. Ito ang naging simula ng kanyang more than a decade na karera sa showbiz. Naisip mo talaga na aabot ka ng finals? Hindi ako nag-expect na aabot ako hanggang finals. Gusto ko lang manalo nung araw na sumali ako kasi kailangan ko ng pera para sa family. So, anong naging reaction mo noon? Kabado, pero nagtiwala ako sa sarili ko. Yun din isa sa mga natutunan ko. Mr. Pogi Grand winner is candidate number 3, Edgar Allan Guzman. Matapos tanghaling Mr. Pogi 2006,
Nagpakitang gilas naman si EA sa pag-arte ng mapabilang sa afternoon drama na Daisy 7 kasama ang sex bomb girls. Nagigilty ka. Pero bakit hinahayaan mong paringgan ka ng babaeng yun? Mula sa minor roles, sunod-sunod na ang naging proyekto ni EA sa telebisyon. Bilang kontrabida, kabilang na ang My Korean Jagya noong 2017. At The Stepdaughters na sumunod na taon. Hindi ka pa rin nagbabago. Basura ka pa rin! Naging close kami nung nagkaroon kami ng soap na magkasama sa Stepdaughters. On time naman siya, professional siya pagdating sa work. Isa rin sa tumatak na karakter ni EA, ang karakter niya sa trending soap na Dragon Lady. Ina? Goldwyn, anong nangyari? Etong last, yung Dragon Lady, si Goldwyn, ang sarap nung character, ang sarap gawin ng character. Nagbabasa kasi ako ng mga comments. So, sobrang nakakatuwa ng puso yung mga comments nila. Ay, dahil ayoko naman pag... Taong 2011 nang bansagan si EA bilang Prince of Philippine Independent Films. Dahil na rin sa kaliwat ka ng indie films na kanyang kinabilangan. Tapakan mo yung long hair ko! Sinong unang nagbansag ba sa'yo noon? Sila, yung sa mga taga-Cinemalaya, parang after ko manalo ng Ligo, parang every year meron akong movie. So, yun na. Tinawag na nila ako ng Prince of Indie. Sa lahat ng indie films mo, anong pinaka-memorable para sa'yo? Siyempre yung Ligo na yung lapit na. Hindi ko siya makakalimutan kasi yun yung nagbukas na maraming pinto. Maraming opportunities para sa akin. Pinatunayan naman ni EA na karapat-dapat siya sa titulo nang ipamalas niya ang kanyang versatility sa pelikulang Deadma Walking noong 2017. Don't talk. You can't talk. Don't you ever talk. Yung Deadma Walking na yun kasi, yung role ko is gay. Ang sarap kasing laruin, so parang naglalaro lang ako. Pero meron ka bang naging peg para dun sa role na yon? Actually, yes, meron. And I'm proud to say na may kapatid akong bading. Ang focus mo talaga is acting. Acting niya. Kailangan, hindi porket binigyan ka ng isang award, magsa-stop ka ng mag-aral, mag-stop ka ng mag-grow, kailangan ipakita mo sa tao na, ay oo, magaling nga siya, kaya pa siya may award. Para subukin ang versatility ng tinaguriang Prince of Philippine Independent Films, isang acting challenge ang ating inihanda para sa kanya. Meron akong mga pictures ng iyong mga memorable movies. Okay? Tapos, meron akong isang bowl dyan. Pipili ka lang dito, bubunot ka, tapos may nakalagay dito, emotion. Kung ano yung emotion na mabunot mo, papakita mo sa amin yun as the character in this movie. Alright? Ito naman, EA, Deadma Walking. Deadma Walking. Ang cute mo dito. Anong pangalan ng character mo dito? Migs. Okay, so bunot ka dito ng isang emosyon. Masakit ang tiyan? Okay, so masakit ang tiyan ni Migs. So, ang eksena natin, merong wapong lalaki sa bar. Sa bar tayo, ha? Kaya ko yun na natural. Okay. Okay. Tumingin na yan dito. Sabi mo, hi. Huwag ka masyado magpahalata, Migs. Sandali, Migs. Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nakahawak dyan? Hindi love yung tiyan ko. Hindi ko alam. Siguro nakita ko siya. Ang nahihiyang hindi. Pogi. Migs, sandali. Sige, balik ka agad ha. Balik ka kaagad. Kuya, sandali lang ha. Ang galing ni EA. Ang galing. Ito. Ay, syempre. Si Charles Altamirano. Yes. One of the best. Pupili tayo dyan ng emotion. Malaki na lang. Uy. Poker face. Anong ginawa ko sa'yo, kuya? Wala. Sa mukha mo lang yung dating mo. Alibad-baral lang ako, so kaya wala akong gano'ng kumain. Pero kuya, wala naman akong kasalanan sa'yo eh. Alam ko, wala nga. Naalibad-baral nga lang ako sa'yo, di ba? Naintindihan mo ba yun? Wala akong kapatid na ganyan. Ang galing mo naman, EA. Grabe. Kapag ako humawak, hindi ka dapat mag-worry. Bukod sa kanyang outstanding talent in acting, total performer ding maituturing si EA Guzman. Mula pa noong bata siya. Aktibo ka ba dati sa school? Marami kang mga extracurricular activities? Oo, sobra. Declamation, lahat yan. Talent, lahat. Kumakanta ako, sumasayaw. Bunso si EA sa 4 na magkakapatid, pero sa murang edad, kinailangan na niyang magbanat ng buto para makatulong sa pamilya. Saan ka ba pinanganak? Pasig na talaga ako lumaki.
nangungupahan kami, nag-rent lang ng bahay, hindi naman kami mayaman. Ano yung mga naging struggles ng pamilya? Yun lang, namatay yung dad ko. Sobrang hirap. 13 years old ako noon. Naisip ko na kawawa yung mami ko. Kaya naisip ko na magtrabaho, sumali sa contest. Dahil sa pagkamatay ng ama, naging mas matatag ang pagsasama ng kanyang pamilya. Close ka ba sa mga kapatid mo? Sobra. Kasi magkakasama kami sa bahay. Yung relationship niyo ng nanay mo? Ay, grabe, iba. Ibi pa rin tawag sa akin. Baby pa rin. Sobra. Tapos pagka may napapanood niya ako, ang galing-galing naman ng baby ko, ganun. Magchat-chat send sa akin, magchat-text send sa akin. Sobrang sweet naman ng mami mo. sarap, ang sarap. Sarap magtrabaho ng siya pa rin, siyempre. Siya pa rin yung priority ko. Naging breadwinner si EA ng pamilya. Kaya naman malaki ang pasasalamat niya sa blessings na natanggap nila nang pumasok siya sa showbiz. Isa sa mga napundar ni EA ang sasakyang ito. Ito ba ang isa sa mga una mong ipinungal matapos pumasok sa showbiz? Actually, nagpalit na ako. So, mas malaki, bigger. Kasi kailangan pang taping. Usually, pagka out of town, di ba, malayo yung travel. So, mas komportable pag malaki. Madalas ikaw ang nagmamahal? Yes, ako lagi. Pati sa taping, lahat. Always on the go si EA. Ano-ano nga ba ang kanyang must-haves? Mahilig kasi ako sa sapatos. Okay. So, lahat ng mga, parang everyday na ginagamit ko, dito ko na siya nilalagay. Ito yung malaking bag. Ano yan? Essentials mo pang taping? Yes, pang taping. Ito yung lalagayan ko ng mga wallet, ganun. Charger, yes, cellphone. Wow, dami mo palang gamit dito, EA. Tsaka may kumot ka. Pang taping to, ito yung higaan to. So, pang sa taping kasi 'di ba matagal yung hintayan. So, kailangan namin parang nasa bahay ka lang. Yes. Ano pa yung mga future purchases or investments na pinaghahandaan mo? Actually, ako ngayon, pupunta ako sa pagpapagawa ng bahay. Okay. For mommy, for my family, and para sa sarili ko. Matyaga ka sa pag-ipon ng pera? Oo, yun ang tinuro sa akin. Buti pag may pumasok na income, bangko agad. Matapos nating i-raid ang kanyang kotse, ilalagay naman natin si EA sa hot seat. Dito sa Prangkahan with Pia. Nakatanggap ka na ba ng indecent proposal? Before, o pagkapanalo ko Mr. Pogi, siguro after a year, yun, meron. Na parang, akong bahala sa'yo, ganyan. So, dineded mo ko. Pasaway ba si EA? No. Hindi ka dumaan sa phase na nagrebelde ka? Takot ako eh. Takot ako magrebelde kasi baka mamaya saan ako mapunta. Alam mo yun, sa point ng buhay ko na baka maging patapon na lang ako. Mas priority mo ba ang career kaysa sa love life? As of now, yes. Paano ba i-describe ang relationship status mo ngayon? Happy. Okay. Happy ako and may nagpapasaya ng puso ko. Pero alam niyo ba kung ano pa ang malapit sa puso ni EA? Walang iba, kundi ang larong basketball. Excited ako mag-basketball. Mahilig akong manood, pero hindi ako masyado marunong maglaro. Pero ikaw, matagal ka na nagpa-basketball? Actually, ito talaga yung dream ko, basketball player. So, kumbaga, nung high school, nagka-try out ako sa school namin. Tapos, once lang ako naging varsity. So, turuan kita ng shooting. So, ako, kaliwete ako. So, nandito yung force ko. So, ikaw, kung left-handed ka ba or right-handed? Right-handed. Right-handed ka. So, ganito lang. Ito, yan. Tapos, ito yung bola mo. Yung kamay mo. So, para nakasupport ka lang na gano'n. Yan, para... Tapos, ganun lang. Yan, okay? So, tatargetin mo lang yung ring. Tatansahin mo yung baton. Okay, sige. Mataas pala ng ring. Mataas. So, pag ganyan, kailangan paluburin yung tira mo para sakto lang dun sa layo, yung distance nung ring. So, ganito. Yan. Yan! Pasok na pasok. So, game. Go. Go, Pia. Go, Pia. For 2. Ay! Konting lakas pa. Konting lakas pa. Konting lakas pa. Yes, sir. Konting lakas pa. Kaya mo yan. Nice one! Ayun! Yun! Wow. Sorry, kuya. Go, Pia. Goal ni EA ngayon na maging fit and healthy. Kaya bukod sa pagiging active sa sports,
conscious din si EA sa kanyang kinakain. Ano ba yung fitness regimen mo? Diet lang talaga. Hindi ako nag-rise. So ngayon, mini-maintain ko lang yung mukha kasi sa TV kasi, sa teleserye, pag kin-close up ka, dodoble yung mukha mo eh. Parang doble yung size mo sa TV. Gano'n ka nang katagal hindi nag-rise? Mahigit 1 taon na. Ang iba pang revelation ni EA, kanyang i-share sa atin sa Pia Asks. Sige, eto meron akong trick para sa'yo. Alright. So, Yes. magtatanong ako sa'yo. Tapos, after mong sagutin, kung ma-shoot mo, walang follow-up question. Pero Okay. kung hindi mo ma-shoot, may May follow-up follow-up question. Okay. Pia Asks. Okay, game. Pikon ba si EA? Yes. At least honest ako, di ba? Bilis na sagot. Okay, tingnan natin kung may follow-up or wala. Bang! Daya, walang follow-up. Wala. Okay. Sige, sa'yo na ang round 1. Okay. Okay, round 2. Pia asks question number 2. Alright. Torpe ba si EA? Yes. Sige nga, okay, shoot natin. Sana hindi mo ma-shoot para may follow-up. Pasok na naman! Sinaswerte ka ngayon, EA, ha? Game. Okay, ang last question. Pia asks question number 3. Meron ka bang man crush? No. Okay, tingnan natin. Eto, may follow-up na to. Okay, may follow-up question dyan. Doon sa man crush. Kasi yung iba naman, meron talaga silang mga man crush na kahit celebrity. yung babae, di ba, or girl hindi. crush. Oo. Pero eto, ang tanong ko, hindi ko sino ang man crush mo kasi nga wala kang man crush. Sino ang celebrity crush mo? Celebrity crush? Dami. Local. Jeneline Mercado. Solen Yusuf. Okay. Kyra Diaz. Sa loob ng 13 years, masasabing blessed ang naging showbiz career ni EA. Pero para sa kanya, walang saysay ang lahat ng tagumpay na kanyang tinatamasa kung hindi niya ito iaalay sa kanyang pamilya. So sa dami ng napagdaanan mo na sa buhay, EA, ano masasabi mong aral ng tunay na buhay mo? Mahalin mo yung magulang mo. Mahalin mo, ibigay mo yung gusto ng magulang mo. Mag-bless ka na sobra-sobra ni Lord. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Pia Arcangel. Bawat karanasan may mga aral na tumatatak sa ating puso at isipan. Sama-sama muli tayong makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.